Sa bawat pamilya, may mga lihim na hindi isinusulat sa pader. Hindi rin ibinubulong sa hangin. Mga lihim na itinatago sa pagitan ng mga titig, ng mga tahimik na gabi, at ng mga pusong hindi marunong sumuko. Ang mga lihim na to, minsan, nagiging tali ng pagmamahalan o tanikala sa kasalanan. At sa likod ng ngiti ni Kuya, naroon ang isang kwento ng pagnanasa, pagkakaibigan, at isang pag-ibig na hindi dapat, pero hindi rin kayang pigilan. Ako si Hanoy, 18 taong gulang. Tahimik lang ako nakatira sa baryo, sa isang bahay na katabi ng hagdan-hagdang palayan. Madalas akong utusan ng nanay ko, at isa sa pinakapaborito ko na puntahan ay ang bahay ng pinsan kong si Kuya Jan. Si Kuya Jan 22 taong gulang, matipuno, sunog sa araw. Lagi kong nakikitang nagbubuhat ng sako ng palay at nagtatanim. Likas na, malakas at masayahin, pero sa likod ng kanyang mga biro at tawa, palagi kong nararamdaman na meron siyang lihim na tinatago. Isang hapon, inutusan ako ni nanay na dalahin yung pagkain ni Kuya Jan sa palayan. Bitbit ko ang balot ng kanin at ulam habang binabagtas ang pilapil. Pagdating ko, nakita ko siya nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Pawisan at nakahubad ng pangitaas. "Uy, salamat Hanoy." Bati niya sabay ngiti na parang may ibang laman. Nag-init yung pisngi ko. Di ko alam kung dahil sa araw o dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Habang kumakain siya, biglang bumagsak yung katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang huni ng mga ibon at hampas ng hangin sa palay. At doon sa pagitan ng simpleng pagkain at katahimikan, nagsimula ang isang damdamin na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero sa bawat tingin niya, para bang may sinasabi si Kuya Jan na hindi niya masabi sa salita. At sa sandaling yun, nagsimula ang lihim na magbubukas ng lahat. Pag-uwi ko mula sa palayan, hindi ko na maalis sa isip ko ang mga mata ni Kuya Jan. Parang may bigat yung bawat tingin niya. Parang may lihim na gustong kumawala. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pagbukas ko ng bintana, tanaw ko agad ang hagdan-hagdang palayan. Doon ko nakita si Kuya Jan, nakatayo sa pilapil, nakasandal sa kahoy na poste, at nakatingin diretso sa bahay namin. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya sabay kindat. Napaatras ako. Mabilis na isinara ang kortina. Nanginginig yung dibdib ko. Hindi ko alam kung kaba o tuwa yung nararamdaman ko. Hapon na nung utusan ako ni nanay na dalhan ng tubig si Kuya Jan. Pagdating ko sa palayan, nakita ko siya nakalublob ang mga paa sa malamig na sapa. Nakahubad ulit yung pangitaas, pawisan, at tila pagod na pagod. "Hanoy, halika rito. Samahan mo ko." Tawag niya. Lumapit ako at naupo sa tabi niya.
Tahimik lang kami hanggang sa bigla niyang sabihin, alam mo, minsan gusto kong may makinig lang sa akin kahit hindi magsalita. Kahit tumabi lang. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang lungkot sa likod ng mga mata niya. At sa unang pagkakataon, hindi na siya yung patikas at palatawang kuya na nakasanayan ko. Para siyang isang taong may pasan na lihim at ako ang pinili niyang makasama. Hindi ko maintindihan pero ang tibok ng puso ko'y bumibilis. Sa bawat segundo lumilipas, lalong nagiging malinaw. Mayroong kakaiba sa pagitan namin. At bago matapos ang araw, biglang bumulong si Kuya Jan. Hanoy, sana kaya mong itago ang isang lihim. Pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Kuya Jan, ilang gabi akong hindi mapakali. Ano kaya yung ibig niyang sabihin? Ano yung lihim na gusto niyang itago? Isang gabi habang tahimik na natutulog si nanay, nakarinig ako ng mahinang katok sa may bintana. Pagdungaw ko, halos tumalon yung puso ko. Si Kuya Jan. Anoy, halika. Samahan mo ko. Pabulong niyan sabi. Dahan-dahan ako lumabas. Sinundan ko siya papunta sa gilid ng palayan. Ang buwan ang tanging ilaw namin at ang malamig na simoy ng hangin ang saksi sa aming katahimikan. Umupo siya sa damuhan at ako'y tumabi. Ilang minuto kaming walang imik hanggang sa siya na mismo yung bumasag ng katahimikan. Hanoy, may mga bagay na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Kahit sa mga magulang ko, kahit sa mga kaibigan ko. Natatakot ako na baka kapag nalaman nila, magbago yung tingin nila sa akin. Humigpit yung pagkakahawak niya sa damo. Parang may dinadala. Nakatingin siya sa malayo, sa hagdan-hagdang palayan na kumikinang sa ilalim ng buwan. Pero ikaw, Hanoy, ewan ko ba? Sa tuwing kasama kita, parang mas magaan. Parang kaya kong huminga. Napalunok ako. Ramdam ko yung init sa dibdib ko habang unti-unti niyang inilalapit yung mukha niya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng pangungusap na hindi niya masabi. Pwede bang dito ko muna itago yung lihim ko? Mahina niyang tanong na halos pabulong. Bago ko pa man masagot, naramdaman ko yung dulo ng kanyang daliri na marahang dumampi sa kamay ko. Saglit lang pero sapat na para magpadala ng kuryente sa buong katawan ko. At sa gabing yun, nagsimulang bumukas ang pintuan ng isang lihim. Isang lihim na mag-uugnay sa aming dalawa. Pero maaaring ipakapahamak namin. Simula ng gabing yun sa ilalim ng buwan, hindi na naging pareho ang lahat. Sa bawat pagkikita namin ni Kuya Jan sa palayan o sa baryo, may kakaibang titig na. May mga ngiti na parang may tinatago. At ako naman, kahit pilit kong iwasan, palaging bumabalik ang damdaming yun. Isang hapon pagkatapos ng pagtatanim, nagyaya si Kuya Jan na magpahinga sa kubo sa gitna ng palayan. Doon habang humahampas ang hangin at
umiindak ang mga palay. Kaming dalawa naroon lang. Hanoy, hindi ko na alam kung tama pa to. Mahinang sabi niya habang nakahiga na nakatanaw sa bubong na pawid. Medyo nagulat ako tapos sabi ko, ano yung ibig mong sabihin, kuya? Umupo siya at tumingin sa akin ng diretso. Hindi siya ngumiti. Ang mga mata niya seryoso, puno ng bigat. Sabi niya, tuwing kasama kita, parang gusto kong maging totoo pero natatakot ako. Baka kapag nalaman ng iba, masira ang lahat. Baka ikaw mismo layuan mo ko. Di ko alam kung ano isasagot ko pero bago pa ako makapagsalita, lumapit siya. Napalunok ako nang maramdaman kong halos magdikit yung mga mukha namin. Ang init ng hininga niya ay dumadampi sa balat ko. Hanoy, bulong niya. Halos nanginginig. At doon sa gitna ng katahimikan, marahan niyang ipinikit ang mga mata at dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang labi sa pisngi ko. Saglit lang yun, isang halik na parang biglang dumaan sa hangin. Pero sapat na. Parang manginig ang buong pagkatao ko. Tumayo siya agad, tumalikod, at mahigpit na hinawakan ang kanyang ulo. Pasensya na, hindi ko dapat ginawa yun. Wika niya habang nanginginig yung boses. Tapos sabi pa niya, pero Hanoy, hindi ko na kayang itago pa eh. Ikaw yung lihim ko. Pagkatapos ng halik na yun, ilang araw akong hindi makatingin ng diretso kay Kuya Jan. Sa tuwing magkakasalubong kami, sa baryo o sa palayan, mabilis akong umiiwas ng tingin. Para akong kinakain ng kaba at hiya. Pero sa totoo lang, sa bawat alaala ng haplos, ng labi niya sa pisngi ko, lalong bumibilis yung tibok ng puso ko. Isang gabi habang nakaupo ako sa may bintana, muli na namang kumatok si Kuya Jan. Ngunit ngayon, may lungkot sa kanyang mga mata. Hanoy, bakit iniiwasan mo ako? Hindi ako agad nakasagot. Nakatungo lang ako, pilit na nilalabanan yung pag-ibig na nagsisimulang kumawala. Kuya, mali ito. Pamilya tayo. Ano na lang yung iisipin ng iba kapag nalaman nila? Lumapit siya. Marahang hinawakan yung aking kamay. Tapos sabi niya, hindi ko iniisip yung sasabihin ng iba eh. Ang iniisip ko, ikaw. Nanginig ako sa pagkakahawak niya. Gusto kong bawiin yung kamay ko pero mas gusto kong manatili doon. Kuya, natatakot ako. Bulong ko. Huminga siya ng malalim at inilapit ang mukha niya sa akin. Ako rin, Hanoy. Pero mas natatakot ako na itago to habang buhay. At hindi mo malaman na ikaw lang yung laman ng puso ko. Napatitig ako sa kanya. At doon ko nakita ang katotohanan. Walang halong biro, walang halong laro. Tunay yung nararamdaman niya. At sa gabing yun, kahit puno ng pangamba ang puso ko, hindi ko na napigilan. Yumakap ako sa kanya, mahigpit, na parang ayaw ko nang pakawalan.
Kuya, kung lihim man to, ikaw ang lihim na handa kong itago habang buhay. Simula nung gabing yun, yumakap ako kay Kuya Jan. Nagbago na ang lahat. Hindi man kami nag-uusap ng diretsuhan tungkol sa kung ano kami. Alam naman namin pareho na may namamagitan na. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa palayan, dumadaan siya sa kubo sa gilid ng sapa. Doon kami palihim na nagkikita. Doon ko lang nakikitang bumibitaw si Kuya Jan sa bigat ng mundo. Nakangiti siya, masayahin, at parang wala nang kinatatakutan. Hanoy, dito lang ako nagiging totoo. Sabi niya minsan habang nakahiga kami sa banig, habang pinagmamasdan ang bubong na pawid. Napangiti ako kahit kabado. Tapos sabi ko, paano kapag nalaman nila? Sagot naman ni Kuya, wala silang malalaman. Basta, ikaw at ako lang ang may alam ng lihim na to. At sa kubo ring yun, nagsimula ang titig na mas matagal kaysa dati. Ang mga halakhak na parang musika at ang mga yakap na ayaw ng bitiwan. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman yung panganib. Isang maling galaw lang, isang maling tingin mula sa iba, at tiyak na malalaman ng lahat. Isang gabi bago siya umuwi, niyakap niya ako ng mahigpit. Hanoy, ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. At doon ko lang naramdaman yung bigat ng mga salita niya. Para bang may darating na unos, at ako lang ang tanging niyang sandalan. Sa ilalim ng dilim bumulong siya. Dahil kapag nawala ka, Hanoy, mawawala rin ako. Habang lumalalim ang aming mga palihim na tagpuan, lalong nagiging matamis ang bawat sandali. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang panganib. Dahil sa baryo walang lihim na hindi naaamoy ng iba. Isang hapon nasa kubo kami ni Kuya Jan. Hawak niya yung kamay ko habang nakahilig ako sa kanyang balikat. Tahimik lang kami pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hanggang sa marinig namin ang langit-ngit ng mga tuyong sanga sa labas. Napatingin kami sa isa't isa. May tao. Dali-dali kaming lumabas pero huli na. Sa may pilapil, may aninong nagmamadaling tumakbo papalayo. Hindi namin namukuan kung sino pero sapat na yun para manginig ang tuhod ko. Kuya, baka nakita tayo. Halos hindi ako makapagsalita. Humipit yung hawak niya sa kamay ko. Kita ko sa mukha niya yung kaba pero pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Sabi niya, wala yun, baka hayop lang. Pero alam ko sa sarili ko hindi hayop ang tumatakbo, tao. At baka kilala namin. Kinagabihan hindi ako mapakali. Habang nakahiga ako, naiisip ko, paano kung ikalat nila? Paano kung malaman ng pamilya namin? Kinabukasan pagdating ko sa baryo, napansin kong may ilang kapitbahay na nakatingin sa amin ni Kuya Jan. May mga ngiting may halong kutya. Hindi man nila diretso sinabi, ramdam ko. May nakarinig o may nakakita nga. Lumapit si Kuya Jan. Pilit nang ngumiti.
Huwag kang maglala, Hanoy. Basta ako, hindi kita bibitawan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging madali ang lahat. Dahil ang lihim namin, unti-unti nang nabubunyag. Mula nung may nakakita sa amin sa kubo, parang araw-araw na ako naglalakad sa apoy. Ang mga mata ng kapitbahay ay parang matatalas na kutsilyo. Nakasunod, mapanuri, puno ng tanong. Isang hapon, habang papunta ako sa tindahan, biglang hinarang ako ni Mang Teryo, ang matandang tsismoso sa baryo. Anoy, madalas ka yatang nakikitang kasama si Jan sa palayan, sa kubo. Kahit dis oras ng gabi. Ano bang ginagawa niyo ron? Malamig niyang sabi. Nanlamig ako, hindi ko alam ang isasagot. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang dumating si Kuya Jan. Mabilis na lumapit at mariing nagsalita. Wala kang pakialam, Mang Teryo. Hindi mo alam ang totoo. Ngunit hindi tumigil ang matanda. Alam ko ang nakita ko. At oras na malaman ng lahat, tiyak na masisira yung pangalan nyo. Lalo ka na. Jan, anong mukhang ihaharap mo sa pamilya mo kapag nalaman nila? Nanahimik si Kuya Jan, pero ramdam ko yung pag-igting ng kanyang panga. Hinila niya ako palayo hanggang sa makarating kami sa dulo ng palayan. Doon ko lang nakita yung takot sa kanyang mga mata. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Hanoy, baka hindi ko na kayang protektahan ka kapag kumalat to. Baka ikaw ang unang husgahan ng lahat. Halos pabulong niyang sabi. Mahigpit kong hinawakan ng kanyang kamay. Sabi ko, Kuya, di ko kayang iwan ka kahit anong sabihin nila, basta magkasama tayo. Kakayanin natin. Ngunit bago pa siya makasagot, muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Mang Teryo mula sa malayo. Sabi ni Mang Teryo, hindi nyo na maitatago ang lihim na yan. Malalaman din ng lahat. At sa gabing yun, tuloy ang bumigat yung lihim naming pinapangalagaan. Dahil ang banta ay hindi nabulong. Isa na tong pagbunyag na handang sirain ang lahat. Hindi na namin kayang lokohin yung sarili namin. Ang lihim namin ni Kuya Jan ay unti-unti nang lumalabas. At isang gabi, dumating yung kinatatakutan naming sandali. Pagka-uwi ko galing palayan, nadatnan ko si Kuya Jan sa bahay namin. Nakaupo siya sa harap ng aming mga magulang at halatang matindi yung tensyon. Si nanay nakatingin sa akin ng diretso. May luha sa kanyang mga mata. Si tatay seryoso at galit ang muka. Hanoy, totoo bang naririnig namin na may relasyon kayo ng pinsan mong si Jan? Mariin na sabi ni tatay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Di ko alam kung paano sasagot. Napatingin ako kay Kuya Jan. Nakayuko siya ngunit hawak-hawak ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Mahigpit na parang nagsasabing huwag kang bibitaw. Hindi yan totoo. Halos sabay naming sagot. Pero halata sa tinig namin ang panginginig. Tumayo si nanay umiiyak. Anak,
Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo tinago sa amin? Alam mo bang kasalanan yan sa mata ng tao? Paano na kayo? Ano na yung sasabihin ng buong baryo? Hindi na nakatiis si kuya dyan. Tumayo siya at tiningnan sila ng diretso. Tita, tito, hindi ko na kayang itago. Oo, totoo. Mahal ko si Hanoy. At kahit mali sa paningin ng iba, hindi ko siya kayang bitiwan. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Napaiyak si nanay habang si tatay ay galit na tumayo. Jan, niloko mo kami. Ginamit mo yung tiwala namin. Gusto kong magsalita. Pero naunahan ako ni Kuya Jan. Hinawakan niya yung braso ko at maring sinabi. Ako may kasalanan. Ako ang unang naglapit kay Hanoy. Kaya kung may dapat sisihin, ako yun. Pero huwag niyo siyang saktan. Dahil kahit anong mangyari, pagtatanggol ko siya. At sa gabing yun, tuloy ang nabuksan ng lahat. Wala nang pagtatago. Ang lihim namin ay nasa harap na ng pamilya. At wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang harapin ng bigat ng katotohanan. Matapos ang pagbubunyag ng lahat, ilang araw kaming hindi panayagang magkita ni Kuya Jan. Mahigpit si tatay, puno ng galit at kahihiyan. Si nanay naman laging umiiyak. Tila hindi matanggap ang lahat. Pero isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng palayan, narinig ko ang pamilyar na tinig. Hanoy! Si Kuya Jan dumating siya. Dala ang parehong ngiti at bigat ng kanyang mga mata. Umupo siya sa tabi ko. At ilang saglit kaming natahimik, pinagmamasdan ng mga bituin na nakakalat sa langit. Hindi ko alam kung kaya pa nating ipaglaban to. Bulong niya. Tingin mo ba may pag-asa pa? Tanong ko naman. Ngumiti siya ng mahina, puno ng lungkot pero may tapang. Hanggat tumitibok itong puso ko para sa'yo, Hanoy, may pag-asa. Kahit laban sa mundo, kahit laban sa lahat. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa yakap na yun, alam kong kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming hadlang, hindi matutumbasan ng sino man ang katotohanang mahal namin ang isa't isa. Hindi namin alam ang kinabukasan. Pero alam namin ang ngayon at ang sandaling yun, sapat na yun. Sa bawat lihim na isinisilang, may mga pusong natututong magtago. At may mga pusong natutong lumaban. Ang lihim ni Kuya, hindi lamang to kwento ng pagkakasala sa mata ng tao, kundi kwento ng dalawang pusong nakahanap ng tahanan sa isa't isa. At kung ang mundo man ay puno ng panghuhusga, lagi mong tatandaan, ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi kailanman kasalanan. Ito'y isang apoy na kahit gaano pilit apulahin, patuloy na sisiklab sa dibdib ng mga handang magmahal dahil ang tunay na lihim ng buhay, hindi kung kanino tayo umiibig, kundi kung gaano natin kayang ipaglaban ang taong minamahal natin ng buo.
kahit laban sa lahat. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan at tensyon sa aming pamilya. Akala ko tuluyan ang matatapos ang lahat. Ngunit isang umaga, tinawag kami ni tatay at nanay sa sala. At ang mga mata nila ay seryoso, ngunit hindi nagalit. Para bang may mabigat na desisyon silang napagkasunduan. Anoy, Jan, wika ni nanay. May luha sa kanyang mga mata. Tapos sabi niya, hindi namin maintindihan ang lahat ng to, pero isang bagay ang malinaw. Hindi namin kayang sirain ang anak namin. Kung yan ang totoo niyong nararamdaman, wala na kaming magagawa kundi tanggapin. Nagulat ako. Napatingin kay Kuya Jan na agad namang lumapit kay nanay at niyakap siya ng mahigpit. Si tatay, bagamat halatang mabigat pa rin sa dibdib, tahimik lang siya at nagsalita. Hindi madali para sa akin, pero kung pipilitin ko kayong maghiwalay, baka lalo lang kayong masaktan. Huwag niyo na lang sayangin yung tiwalang ibibigay namin, wika ni tatay. Parang gumuho yung pader sa pagitan naming lahat. Napaiyak ako, syempre. At sa unang pagkakataon, malaya akong hinawakan yung kamay ni Kuya Jan sa harap nila. Kinagabihan, bumalik kami sa kubo sa palayan. Ang dating tagpuan ng mga lihim ay ngayon naging simbolo ng aming kalayaan. Habang magkatabi kaming nakahiga sa banig, tinanaw namin ang langit na punong-puno ng mga bituin. Anoy, ngayon wala na tayong kailangang itago. Simula ngayon, hindi na ako matatakot dahil ikaw yung pinili ko at hindi ko na hayaang mawala ka. Wika ni Kuya Jan. Ngumiti ako. Humigpit yung kapit ko sa kanya. Sabi ko, Kuya, simula ngayon, hindi na lihim yung pag-ibig natin. Isa na tong kwento, isang kwento na ipagmamalaki natin hanggang sa huli. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi na lihim, hindi na takot, tanging pag-ibig na handang lumaban at handang ipaglaban. May mga lihim na kailangan manatiling nakatago. Ngunit may mga lihim ding sadyang nilikha upang ibunyag. Dahil ang pag-ibig, gaano man kaiba, ay laging may daan upang tanggapin. Ang lihim namin ni Kuya ay naging lihim lamang sa simula. Ngunit sa huli, ito'y naging kwento ng tapang, pagtanggap, at pag-ibig na hindi kayang ikubli. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay parang ilog. Anumang harang ang humadlang, patuloy itong dadaloy hanggang sa marating ang dagat ng kalayaan at walang hanggang pagmamahalan. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat po.